yan po yung tinatawag na tread wear indicator. So kailangan may grooves pa na ganyan. Dito naman sa part na to, ito po yung sukat ng gulong. So dito pwede po tayong mamili kung anong sukat yung gusto. Pakita ko sa inyo guys kung paano tinatanggal yung gulong ng may tar hugger. Kasi so ngayon, dito ko palang matatry kung kasya yung 110 dito. So magandang umaga sa inyo, Moto Art here. At sa video ito ay pag-usapan lang po natin kung ano yung mga senyales na palitin na po yung ating mga gulong ng ating mga motor. Ano yung mga palatandaan po natin, also ano yung mga mararamdaman po natin kapag kailangan na po natin siya palitan. So for info at idea, itong Honda Click version 3 ng kapatid po natin ay meron na pong nasa 11,900 kilometers odo or halos 12k odo na. At kung makikita nyo naman, stock pa po yung kanyang mga gulong, harap likod. Pero ngayon, nakita na po natin yung mga senyales na palitin na po siya. So para magkaroon din kayo ng idea kung unang beses nyo magpapalit, ito po yung mga kailangan nyo tignan sa inyong mga motor. Actually, ito yung papapalitan natin yung sa likod. At dito, sa side, sa kabilang side, kung sa stock pa yung inyong mga motor, ay makikita kayong arrow dyan. So yung arrow na yan, rekta po siya sa indicator. Yan po yung tinatawag na tread wear indicator. At kapag tumapat po yan dito, may makikita tayo dapat dyan na part na medyo nakaumbok pa. Pero ngayon kasi guys, nabura na yung indicator at medyo masasabi natin pudpud na talaga itong gulong na ito eh. So for reference, itong beast tire natin dito kay Scarlett po natin, hanap tayo ng TWI. Ayan, makikita nyo may nasulat TWI. At dito sa tapat, sa pagitan ng grooves, may makikita tayong nakalubog ng konti. Ayun o, yung nakagitna na yan. So kapag bago pa yung motor, medyo malalim pa yan. Ngayon, unti-unti, syempre habang ginagamit natin yung motor, is lumalapit siya dito. Ayun, sa part na to, meron pa siyang mga 2mm siguro to 3mm bago umabot dun sa kapal na yon. So ito, magagamit pa natin siya dahil okay pa naman, hindi pa siya umaabot dun sa part na yon. Ngayon, kapag umabot na sa part na nagpantay na itong nakalubog ng konti na to, o yung tread wear indicator na yan, dito sa pinakagulong po natin, yun na yung time, pinaka-ideal, napalitan na po natin yung ating mga gulong. So wag na po natin siya paabutin na mawala rin yung mga grooves na to at pumantay na po siya or mag-flatten na po itong buong ito dahil medyo magiging madulas na po yung ating mga motor, prone sa aksidente, tsaka prone sa water planing. Kumbaga wala na po siyang kapit. Kapag dumaan tayo sa tubig, wala na po maglalabas ng tubig dahil wala na po siyang grooves. Mas madulas kasi yung gulong lalo na sa tag-ulan or basang kalsada kapag wala pong mga grooves yan. Kumbaga, focus po ng slide kapag flat yung gulong tapos dadaan pa tayo sa tubig. So kailangan may grooves pa na ganyan yan at may indicator po tayo dito. So yan, sa mga gulong may makikita naman tayong mga arrow dyan or TWI, nakapaikot po yan. Hanapin nyo lang yun, ayan meron pa dito TWI. Ayan, kung makikita nyo, may konti pa siyang gap. So for idea, itong gulong natin is 9 months na po, no? At sulit na sulit. So Vistar lagi yung ginagamit ko kasi dual compound po siya. Nasa pagitan po siya ng soft at saka hard compound. Kung kaya naman, bukod sa hindi siya madulas sa kalsada, matagal po siyang mapudpod. Yung soft compound po kasi makapit sa kalsada, kaso mabilis mapudpod. Yung hard compound naman po, madulas sa kalsada, pero matagal mapudpod. Kaya naman yung pinaka best option sa gulong natin is dual compound. Kamukha na lang nitong Vistar po natin. So harap likod kay Scarlett natin, Vistar yung pinapakabit ko. Ayan, kamukha nito, Vistar po yan. So dito sa part na to, hanapin ko yung TWI. Ayun, may nakita akong TWI dito. Ayan o, sundan nyo lang yung TWI, tapos may arrow siya dito. Ayan, pupunta siya dito sa part na to. Nilagyan ko siya ng flash. Ayun o, malayo pa siya. Ayun o, yung nakalubog na yan, tread wear indicator. So malayo pa siya, medyo malalim pa siya, no? Kaya naman may idea tayo kung kailangan na pong palitan yung ating mga gulong. By the way, yung harap, mas matagal naman siya mapudpod compared dun sa likod. So ito naman sa harap ng kapatid ko, kung makikita nyo, ito yung TWI niya. Ayan, medyo malayo pa naman. Ayun yung arrow. Minsan walang TWI na kasulat. Triangle lang siya, pero sundan nyo lang yan guys. Sundan nyo lang yan kung saan siya nakatapat. Medyo malapit dito sa gitna. And may parang nakalubog dyan. So yan pa yung TWI niya. Medyo malayo pa siya. Nasa mga kulang 10mm pa yan. Kung kaya naman masabi natin, matagal-tagal pa bago palitan itong harap na gulong ng kapatid ko. So yung sa likod talaga, wala na talagang indicator. Kung makikita nyo, pag flat na rin na ganyan, kailangan ng palitan. Also, pagkakalam ko, ito ata yung TWI nyo.
Ayan na siya, pumantay na siya. Tapos lumubog pa sila ng konti. So numipis pa ng konti sa TWI. Ayan siya, ayan. Kasi groups dito, tapos may pantay, tapos groups ulit. So nawala na yung TWI. Pag mga ganito, prone na rin po siya sa butas, kung kaya naman kapag may pakong natusok dyan is agad po siya lulusot dun sa loob at agad po sisingaw. Katulad na lang ng ginawa natin kagabi, nagpa-rescue po yung kapatid natin, nabutasan daw siya, medyo malambot daw yung gulong, pinasakan natin. Kaya naman mabilis na siyang mabutas talaga, kasi kung makapal pa po yan guys, medyo may protection pa po yan, pwedeng hindi po tumuloy yung tutusok dyan at hindi po tuloy ang mabutas yung ating mga motor. So yun lang naman para sa mga palatandaan natin at saka mga consequences kapag hindi po tayo nagpapalit agad ng ating mga gulong. About naman sa mga dapat consider natin pag magpapalit ng gulong, kung anong klaseng gulong. Una, sa size 180 by 14. So yung 14, ito yung pinakatatandaan nyo kasi hindi pwedeng magbago yan. Kasi may mga mags na 16, 17 whatsoever. Ito po yung sukat ng mags, kung ilang inches po siya dito hanggang doon sa dulo, yung radius or circumference niya. So kapag mali sukat nyo dito, hindi papasok yung gulong. So sa mga click, size 14 po yung mags natin. Tapos dito naman sa part na to, ito po yung sukat ng gulong. So dito pwede po tayong mamili kung anong sukat yung gusto natin. Pwedeng kamukha din ito or yung stock size, pero yung iba pinapalakihan, yung iba pinapaliitan, pero yung pinaka-ideal talaga stock size. Kamukha na lang ito, 180 by 14. So ibig sabihin yan, for idea, 100 yung sukat po nito gilid to gilid, kasi may mga 110, 120, so mas mataba yun. Tapos itong 80 naman, kung ilang percent nang nandito yung sukat nito. Ibig sabihin ito 100, so 80% nito is 80, diba? So 80 mm yung kapal po nito. So kapag 70 yun nandito, 70 mm yung kapal nito. Yun naman po kung gaano natin gustong kataas yung ating mga gulong. So magbabago din po yung pakiramdam natin sa pagdadrive kasi mas lalaki yung gulong. So ito sa lapad, tapos ito sa kapal. So syempre yung papalit nga natin is V-Star pa rin. Kamukha kaiyan natin, Scarlett po natin. 180 by 14 din yun. Tapos by the way, Federal tires pala yung stock na gulong ng mga click. Tapos syempre yung ipapalit natin guys, tubeless, yan po yung mga walang interior. Tignan nyo rin yung manufacture date kung bibili ka ng bagong gulong. Ito yung mga titingnan nyo. Kailangan latest pa yung gulong, katulad na lang nito 2024 siya ginawa, so medyo bago pa. Kapag nasa 2015 yan pababa or medyo matanda na, hindi na okay yung gulong. So pili din kayo ng gulong na ipapalit nyo. Kung magpapalit kayo ng gulong, pwede nyo irekta sa mga shop na nagkakabit, baklas ng gulong. Pero tayo, babaklasin na lang natin tong gulong. Papalagyan po natin ng bagong gulong. Doon na rin tayo bibili sa shop. Tapos tayo na rin po yung magkakabit. So baklas kabit tayo na, pero yung kabit ng gulong sa shop na po. So sa pagbaklas po nyan, muffler lang, swing arm, tapos itong bolts dito ng ating tar hugger. Dalawa lang yan. Pakita ko sa inyo guys kung paano tinatanggal yung gulong ng may tar hugger. Kasi akala ng iba, mahirap tanggalin or kailangan pang baklasin to. So pakita ko na lang sa inyo. Pasado ng tambucho, tapos tornilyo dito sa ES. Para mailabas na lang to, angat natin to. So tatanggalin ko lang to. Ito, at saka yung dun. So yung dalawang yan lang yung luluwagan ko. Angat, tapos matatanggal na to. So pakita ko. So yan, baklasado na yung dalawang nut, yung dito, tsaka yung dun sa taas doon. So ngayon, kung makikita nyo, maangat na natin siya, diba? So matatanggal na natin yung gulong kapag inangat lang yan. So di na natin kailangan tanggalin yung buong OEM tire hugger kasi yun yung iniisip ng iba eh. Make sure din na nakaluwag yung preno dito, ikutin yung adjusting nut para maayos nyo. Yun o, gaan lang, diba? O, tapos angat lang ng konti yan, hindi naman nito dong angat. Tanggal agad, so hindi na tinanggal to, diba? So, stock na gulong, all goods naman siya, hindi naman siya madulas, no? Tapos sabot sa putpod sa kapatid ko 12K Odo. Pero depende sa driving habits nyo. Kung puro naman kayo preno or bigla ang preno tas laging nagagasgas yan, baka mapaagay pagpapalit nyo. Tatandaan nyo lang, hanapin nyo lang yung TWI or yung triangle na yan. Tapos tignan nyo yung nakatapat dyan kung hindi pa pumantay yung indicator. So sa part na to, ayan o, pantay na yung indicator. Bawas pa nga eh, ayan o, wala na, diba? Tsaka prone na talaga sa butas kapag pudpud na or kalbo na yung dito sa gitna eh. Mamaya papalagay din natin tong tire sealer natin. So nabili ko siya 120 pesos. So ginagamit ko to para kung sakali mang nagkaroon ng konting tusok yung ating mga gulong, is magkakaroon po siya ng sealer sa loob. By the way, may nakikita akong mga mga butas na maliit oh. Ayan oh. Oh, di ba may mga maliit na butas, ngayon ko lang napansin oh. So ang dami na yung butas, prone talaga sa butas, di ba? Ay, mga bumubula-bula, kala ko kung
yung ano. Dami ng butas, palitin na talaga. So ito kasi kapag bago yung gulong, lagi akong nagpapalagay nito. Yung iba naman ayaw magpalagay nito kasi nga daw nakakabara sa pito. Pero base sa experience natin, basta pag binombahan nyo lang yung gulong is nakaangat po yung pito na ganyan. Ganyan yung ginagawa ko. Yung iba kasi binobombahan ng nakaganyan. So nakakatulong din to sa akin kasi may mga nakikita akong maliit na nakatusok sa gulong ko pero hindi po sumisingaw yung gulong natin. Kumbaga napapahaba po niya yung buhay ng ating mga gulong. Yung iba naman sinasabi kapag manipis na daw doon na kailangang ilagay. So isipin nyo na lang yun, pag natusok yung gulong nyo bago man yan o luma, talagang mabubutas yan. So wala sa bago or luma yung paglalagay nito. So ako mas reliable talaga, wala nang makakapigil sa akin. Pinapalagyan ko talaga ng tire sealer yan. Actually ito, makuha nyo siya ng libre kapag bumili kayo online ng Vistar po natin. Kasama na po siya. Also, may kasama rin pito. Kasi yung kay Scarlett natin, binibili natin online, may kasama na nito. So maglalagay din ako ng link kung saan ko binibili online yung Vistar po natin. So yun, bili lang tayo sa motor shop ng gulong, tapos palagyan natin ito. Vistar, papalit natin. So yan, all goods na tayo. Si Scarlett muna gagamitin natin. Dala natin tire sealer, pati yung buong gulong. Ayan, nung dumating tayo sa shop, itong 110/70/40 na lang available. Wala na yung 180. Di na daw available, nagkaubusan. So mas malaki lang to ng 10mm sa stock, mas malapad ng konti. So yun, kinuha na natin since pinanglolong ride din naman ng kapatid ko yung motor. Tsaka para mas stable sa kalsada. So dito sa shop na may machine ko siya pinalagay para hindi magasgas yung mags. Tsaka also maganda yung pagkaka-install. So may nakita pa akong pako dito sa stock ko. Yun yung pinagputulan nung natusok niya. So wala rin palang sealant yung stock natin, for idea lang din. Tapos ayan, install na yung Vistar po natin. Kung makikita naman, maganda yung pagkaka-install, lapat na lapat. Tsaka hinangina na po nila ng ayon sa PS. So ayan na, ipalagay na po natin yung gulong guys. 110/70 yung sukat nito. Mas malapad siya ng konti dito sa kay Scarlett natin or dun sa stock size natin. Pero check natin kung kakasya doon. So nawalan daw sila ng stock ng 180. So kinuha ko na tong 110/70 kasi pang daily naman ng kapatid ko yung motor. Tsaka mas stable to sa long ride. So pag mas malapad yung gulong, mas stable siya sa kalsada. So less pro na gumewang-gewang tayo. So 110 yung sukat nito. Tapos 70% ng 110 yung dito. So probably, di ko sure, pero more or less 100 yung kapal nito. 70% ng 110. Lagay na natin dito. So dito ko rin makikita kung kakasya siya dito sa tire hugger natin na version 3 ba to or version 4, di ko sure. Pero ayun, dito kasi sa version 2, kasya dito hanggang 120 kasi malaki yung awang niya dito. Malaking awang, tsaka maikli. Yung mga pang air blade yung dating na version 2 na OEM, pwede siya sa malaking gulong. So ngayon, dito ko palang matatry kung kasya yung 110 dito. So tingnan nyo yung TWI nya, yung tread wear indicator. Ayan, yung tapat nyan, kung makikita nyo. Ang lalim, diba? Ayan o. Ang lalim. Ang layo pa. So pagbago talaga, malalim. Kapal nyan guys o. So matagal-tagal pa yung buhay ulit nito guys. So sa rotation, dapat nyo pang i-consider yung rotation. Tama naman yung pagkalagay nya, no? Tama naman yung rotation kasi ganyan natin ilalagay. Same siya dito sa Scarlett natin. Same naman yung pattern. So goods naman yung pattern ng pagkalagay. So ilagay lang natin siya dito sa motor. Check natin kung kakasya. Pumasok naman, pero hindi pa na-tornilyo yun dito eh. Check ko. Ayun, so far kasya naman siya guys. Swak naman yung 110/70 sa mga ganitong OEM tire hugger. So para sa mga nagtatanong, ayan, nabigang linaw na. So di ko pa siya na-tornilyo, pero yun, naka-align na yung mga tornilyuhan. Kasya naman siya. Ayun, may awang pa siya. Kasya naman pala. Palagay ko yung 120 yung alanganin dito, no? Pero malaki pa yung awang eh. So yun, lagay lang natin ibang parts sa tornilyo. Tapos all goods na tayo. Yun, okay na tayo. Nailagay na po natin. Medyo maulan lang, no? So kung makikita nyo naman yung fittings niya, wala namang sayad. Naikabit natin ng maayos yung mga tornilyo dyan. Taas, gilid. At walang sayad siya. May spaceship pa siya guys. So kung magpapalaki kayo ng gulong, saktong-sakto po. Or kasya pa po yung 110/70, no? Yun, so far so good. Wala naman tayo naging problema. Also, napakaganda ng pagkakalagay ng gulong. Nailagay rin yung tire sealer natin.
Kung kaya naman namangangamba yung kapatid natin kahit na ilong ride pa niya itong motor na to. Isa pa pala sa tatandaan natin about sa hangin ng gulong, mas okay na nasa standard PSI. Or kung di naman is plus or minus 2 lang tayo dun sa recommended. So may nakasulat naman yan dito sa motor. 33 sa likod, tapos 29 sa harap. Ginagawa natin yon para una, maganda yung kapit ng gulong sa kalsada. Pangalawa, hindi po siya agad mapudpod. So kapag mas malambot po yung gulong, mas kapit na kapit siya sa kalsada, kung kaya naman mas prone siyang mapudpod agad. Tapos pag sobrang tigas naman, parang nagiging hard compound siya, madulas na siya sa kalsada. So dapat malapit lang tayo sa standard or mas okay, standard PSI lang para wala tayong aberya. So ito, meron tayong air pump guys, portable lang. So kung gusto mag-avail nito, ilalagay ko yung link sa yellow basket. So hindi na tayo magbobomba, pipindot na lang tayo, tapos kusa na siya maghahangin. So ito halos mga 2 years or 3 years ko na rin ata itong ginagamit. Hanggang ngayon buhay pa, napakatibay kasi Xiaomi naman po yung brand. Xiaomi naman po yung brand nito guys, ano? Xiaomi. So kung makikita nyo naman, smooth na smooth, walang sayad, at aasahan po natin talaga na tatagal itong gulong na to. Quality, maganda yung pagkakagawa, at tulad kay Scarlett natin na tumagal din. Subok ko na yan guys. Kung gusto nyo ng ganyang gulong, lalagay ko yung link sa yellow basket. Mas makakamura kayo compared sa motor shop kayo bibili, kasi nabil ko yan 1,750 pa, tapos yung labor 150. So umabot rin ng halos 2,000 yung gastos natin. Pero yung mga 180 by 14, for idea, nasa 1.5 lang sila, more or less 1.4 ganun. Check nyo na lang dito sa description. So yan lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. B-Star para sa ating mga motor. Ayan o, 110/70 by 14. Swak na swak sa OEM, walang sayad, diba? Smooth lang. Bye bye.